Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mga Filipino ay kilala na malaki ang pagpapahalaga sa pamilya. Bukod sa pagiging family-oriented, ay karaniwang ka lamang na makakita ng mga magkakamag-anak na nakatira sa iisang bubong o kaya magkakasama sa iisang compound. Ngunit habang tumatagal, kung pagbabasehan natin ang datos mula sa Officer of the Solicitor General, dumarami ang mag-asawang naghihiwalay at mga anak na nagiging produkto ng broken family. Ngunit kahit bawat taon ay nadadagdagan ng mga numerong yan, ang ibang mga Filipino ay ginagawa ang lahat para mapanatili ang kanilang pamilya ng buong buo. Ganyan ang kinalakihan ni Christine de la Isla. Si Christine ay pinanganak noong 1974 sa kanyang mga Filipinong magulang na sina Honorario at Luz Yango or Yango. Base sa ulat, ang mag-asawa ay huling nakatira sa probinsya ng Laguna bago nila inilipat ang kanilang mga anak sa Vashon Island na makikita sa King County, Washington. Hindi malinaw kung kailan sila nag-immigrate sa Estados Unidos. Pero ang sigurado ako ay si Christine ay merong 5 mga kapatid, 4 na mga lalaki at 2 babae. Dahil sa pagtsatsaga ng kanyang mga magulang, ang mga ito ay nagawang mabili ang bahay na ito noong 1999 na matatagpuan sa Seattle, Washington. Base sa datos, nabili ng mag-asawa ang tahanan na yan sa halagang $140,500. Ang bahay ay merong 3 kwarto at 3 banyo. Sina Honorario at Luz ay marami ding kakilalang mga Pinoy sa Seattle dahil ang mga ito ay miyembro ng Filipino community doon. Base sa interview kay Sheila Burros na Executive Director ng samahan, sinabi niya na sina Honorario ay mailalarawan mong isa sa mga Pinoy na nakamit ang tinatawag na American Dream. Ang mag-asawa ay laging dumadalo sa kanilang mga events at programa na madalas na ginagawa sa kanilang community center. Inilarawan niyang bagamat hindi niya personal na kilala ang pamilyang Yango, ang mga ito ay tahimik pero maaasahan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ang kabataan ni Christine ay naging maayos dahil maganda ang trabaho ng kanyang mga magulang. Hindi nila naranasan ang kumain ng toyo at mantika at magtrabaho sa murang edad para lamang may pambaon sa eskwela. Si Christine at ang kanyang mga kapatid ay lahat nakapagtapos ng pag-aaral, nakakuha ng sarili-sarili nilang mga trabaho at kalaunan ay nagkaroon ng kani-kanilang pamilya. Habang abala ang kanyang mga kapatid sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, ang trabaho naman ni Christine ang pinagtuunan niya ng pansin. Pero nagbago ang lahat noong nakilala niya ang Amerikanong si Terrell Cowherd. Dahil sa limitadong coverage sa kasong ito, hindi malinaw kung saan sila nagkakilala, kailan nag-cross ang kanilang landas o paano sila nagkakilala. Pero naiulat na noong 2003, ang relasyon ng dalawa ay mas lalong nagtibay. Ang 28 taong gulang na si Christine ay isinilang ang isang malusog na sanggol na pinangalanan nilang Analia Chandris Cowherd. Pagkatapos ng ilang buwan, sina Christine at Terrell ay nagsama na sa iisang bubong. Silang tatlo ay tumira sa apartment na matatagpuan din sa Seattle. Katulad ng ibang mga bagong magulang, kahit mahirap, sina Christine sa tulong ng kanyang mga magulang ay maayos na naalagaan ang sanggol. Pagkalipas ng 1 taon, sina Christine ay binayaan muli ng isa pang supling. Sina Honorario ay naging masaya para kina Terrell dahil maayos nilang napapalaki ang kanilang mga anak. Ngunit ang mga kaibigan naman ni Christine ay binahagi na madalas itong tanungin ng kanyang mga konserbatibong mga magulang kung kailan siya magpapakasal sa kanyang live-in partner. At dahil sa lumaki si Christine sa Estados Unidos at hindi Pilipinas, ang pag-uugaling kasal muna bago pamilya ay hindi niya nakuha. Kaya kalaunan ay nanawa na rin sina Honorario sa katatanong. Sa mga litratong ito ay makikita mo na ang kasal ay hindi naging problema para magkaroon ng maayos na relasyon ng mga anak ni Christine sa kanilang ama. Ngunit ang lahat ay magbabago noong September 2009. Ilang mga police officers ang dumating sa apartment na tinitirhan ni Terrell. Nang makaalis ang mga otoridad, nalaman ng kaibigan at mga kapamilya ni Christine na ang relasyon pala nito kay Terrell ay hindi maayos. Kung pagbabasehan natin ang police report,
Lumalabas na maaaring maayos na ama si Terrell sa kanyang dalawang mga anak, pero hindi naman siya maituturing na mabuting live-in partner. Ayon sa ulat, bago nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula kay Christine, ito ay ginawang punching bag ng Amerikano. Hindi klaro kung ano ang punot dulo na kanilang away, pero naging matindi ang reaksyon ni Terrell na umabot pa sa punto na bukod sa mga pasa at galos na natamo ni Christine, nagpatotoo ang kanilang mga anak na binato ni Terrell ang Filipina ng kahit anong gamit na mahahawakan ito sa tindi ng kanyang galit. Ang mga magulang niya ay natuklasan na hindi pala yon ang kauna-unahang pagkakataon na pinagbuhatan ng kamay ni Terrell si Christine. Ibinahagi niya na matagal na pala siyang ginagawang punching bag ng Amerikano. Pero katulad ng ibang mga babae na biktima ng pananakit ng kanilang mga asawa, naniwala siya na magbabago din ito. Sinabi din ni Christine na ayaw niyang mawala ng ama ang kanilang mga anak, kaya nagtiis siya ng ilang taon dahil bukod sa mahal na mahal niya si Terrell, ay nangarap din siya na isang araw ay magbabago ito at sila ay ikakasal. Inilihim niya ang kanyang mga pinagdadaanan sa kanyang mga magulang kahit sa ilan niyang malalapit na kaibigan dahil ayaw niyang masira ang reputasyon ng kanyang live-in partner. Ngunit kasabay ng paglaki ng kanilang mga anak ay kasabay din ng paglala ng mga ginagawa sa kanya ni Terrell at ang nangyari noong September 2009 ang naging huling mitya ng lahat at siya ay natauhan. Nang makaalis ang mga pulis sa kanilang apartment, ang mga magulang ni Christine ay kagad siyang tinulungan na mag-alsabalutan dahil para sa mga ito, kung kaya ni Terrell na gawing punching bag ang kanilang anak, ay hindi imposible na mas malala pa ang gagawin nito sa susunod na patawarin na naman siya ni Christine. Ang mag-iina ay agad nag-impake. Ang mga ito ay nagtungo sa bahay ni na Honorario para pansamantalang tumuloy doon habang inaayos ni Christine ang lahat. Katulad ng ibang mga babaeng naabuso ng ilang taon, pinaniwalaan ni Christine ang mga sinabi ni Terrell sa kanya na wala ng ibang lalaking tatanggap sa kanya at hindi na niya mababago ang kanyang buhay. Para sa mga hindi pamilyar sa pakiramdam na naaabuso, kapag ikaw ay may karelasyon na isang abusado, kahit hindi totoo ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga biktima ay unti-unting pinaniniwalaan ang lahat ng lumalabas sa kanilang mga bibig dahil yun ang lagi nilang naririnig. Ganyan na ganyan ang naging epekto ng mga sinabi ni Terrell kay Christine. Nang siya ay makausap ni na Honorario, noong una ay tumanggi ito na magsampa ng kaso. Ngunit nang mapagtanto niya na maaaring mawala sa kanya ang dalawa niyang mga anak kapag nag-file ng custody si Terrell, hindi na nagdalawang isip si Christine na humingi ng tulong sa mga otoridad. Pero ayon sa mga dokumento ay naging mabait pa rin si Christine sa dati niyang live-in partner. Sa halip na sampahan ito ng mas mabigat na kaso at magkaroon ng criminal record, humingi lamang siya ng restraining order. Para sa mga masyadong technical sa inyo at magtatanong sa akin kung seryoso ba ako sa sinabi ko na hindi criminal record ang domestic restraining order, ay hindi ka nagkakamali sa iyong narinig. Kahit sa ang legal forum o law firm ka maghanap sa state ng Washington, ang nasabing restraining order ay hindi lalabas sa criminal background check at maaaring magkaroon ka lamang ng criminal record kung hindi mo susundin ang utos ng hukom na nasa restraining order. Agad din naprobahan ng judge ang kahilingan ni Christine at ipinag-utos niya na kung bibisitahin ni Terrell ang kanyang mga anak, ay kailangang merong matanda na laging nakamasid para makasigurado na hindi siya gagawa ng masama. Bukod doon ay kailangan din niyang dumalo sa programa para sa mga abusadong taong tulad niya. Dapat niya ring daluhan ang parenting class para maayos siyang maka-adjust sa bago nilang setup ni Christine. At ang huling kondisyon ng hukom ay dapat niyang puntahan ang alcohol and drug treatment dahil lumalabas na ito ay lulong pala sa alak at gumagamit ng droga. Pagkatapos bumaba ang desisyon ng judge, hindi malinaw kung dinaluhan ni Terrell ang mga programang iyon. Pero ang sigurado ako ay lumipat siya sa state ng Louisiana. Pagkatapos nilang magkahiwalay ng landas, si Christine ay hindi humingi ng child support o anumang suporta kay Terrell. Bagkus ay nag-focus siya kung paano maibibigay ang pangangailangan ng dalawa niyang mga anak. Ang mga magulang na Christine ay saksi sa mga hirap nito, pero dahil sa determinado siya ay agad nakabangon si Christine. Noong 2014, pagkalipas ng 5 taon, ang mag-iina ay naiulat na naninirahan pa rin sa bahay ng kanyang mga magulang sa South Fountain Street. Habang siya ay nagtatrabaho bilang accounts payable specialist,
Si Analia na 11 taong gulang ay pumapasok sa Aki Cruz Middle School habang ang kapatid naman nito na nooy 10 taong gulang ay pumapasok naman sa Rainier View Elementary. Ang mga pagod at hirap ni Christine ay napapalitan naman ng kasiyahan dahil bukod sa pagiging aktibo ni Analia sa kanyang mga school activities, ito ay achiever at top student ng kanyang klase. Kahit ang kanyang mga magulang ay hiwalay na, hindi yun nakaapekto sa magkapatid at sila ay naging malapit sa isa't isa. Ayon sa ulat, si Christine ay nasa kaligitnaan ng pag-iipon para sila ay makalipat na dahil sa lumalaki na ang magkapatid. Ngunit ang mga pangarap nito sa kanyang mga anak at pati na rin sa kanyang sarili ay hindi na mangyayari pa. Base sa ulat, noong 8:70 ng gabi ng October 27, ang bunsong anak na lalaki ni Christine ay mabilis na tumakbo papalabas ng bahay. Kumatok ito sa pintuan ng kanilang kapitbahay na si Jerome Manan at habang umiiyak ay nakiusap ito kung maaari ba niyang magamit ang telepono o kaya cellphone dahil gusto niyang tawagan ang 911. Agad tinawagan ng kapitbahay ang emergency service at para malaman kung ano ba talaga ang nangyari, ibinigay nito ang telepono sa 10 taong gulang na bata para makausap ng 911 operator. Pagkalipas ng 3 minuto, ang mga otoridad at ambulansya ay kaagad dumating sa bahay ng mga Yango sa South Fountain Street. Katulad ng kanilang protocol, tinawag nila ang 78 taong gulang na si Honorario pero walang sumasagot, kaya pumasok na sila. Doon ay sinalubong sila ng tahol ng aso pero bukod sa hayop, ay wala na silang ibang naririnig na tunog. Ilang hakbang pa ang kanilang ginawa at napagtanto nila na kaya pala walang sumasagot ay dahil sina Honorario, ang 39 na taong gulang niyang anak na si Christine, at si Analia ay patay na. Base sa report, ang asawa ni Honorario na si Luz ay wala sa bahay. Kaya ang mga otoridad ay hindi kaagad inilabas ang nangyari sa pamilya nito dahil gusto nilang makasigurado na sila ang magsasabi sa matanda kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Kinabukasan, October 28, ang media ay nalaman ang sinapit ng tatlo. Ang prinsipal ng eskwelahan kung saan nag-aaral si Analia ay namigay ng sulat sa mga magulang na kanilang mga estudyante para ipaalam ang nangyari sa 11 taong gulang na si Analia at kinansela din nila ang klase sa buong eskwelahan. Bukod dyan ay sinigurado din ng kawani ng school na ipaalam sa mga estudyante lalo na sa mga kaibigan na Analia na sila ay merong mga school counselors na kahit anong oras ay maaari nilang kausapin na makakatulong sa pagluluksa ng mga ito. Habang iniimbestigahan ang nangyari ay kaagad lumabas ang autopsy report sa tatlo at doon ay nalaman ng publiko na namatay si Christine sa tama ng baril sa kanyang ulo. Si Analia naman ay pumanaw rin sa parehong dahilan at ang 78 taong gulang na si Honorario ay namatay din sa tama ng bala ng baril. Ang Filipino community sa Seattle ay nalungkot sa nangyari at sila ay nanawagan sa mga otoridad para sa agarang ikakaresolba ng kaso. Ang mga investigador ay kaagad pinuntahan at binisita ang dating karelasyon ni Christina si Terrell sa New Orleans para questionin kung ito ay may kinalaman ba sa nangyari. Ngunit pagkatapos ng interview ay kaagad nila itong inalis bilang person of interest dahil may solid itong alibi at napaka-imposible na ito ang gumawa ng krimen dahil napakalayo nito sa pinangyarihan ng pagpatay. Ang mga otoridad ay binalikan ang loob ng bahay ng mga Yango at lahat ng sulok ay siniyasat ng forensic team. Pero nagtaka sila dahil walang ibang footprints o DNA na nakita. Sa madaling salita, maaaring kakilala ng mga biktima ang salarin. Pero ayon sa kapitbahay, kapamilya at mga kaibigan ng pamilyang Yango ay wala silang maisip na kaaway o may sama ng loob sa mga ito dahil napakabait ng pagkakakilala nila sa bawat miyembro nito at kahit sa kanila ay malaking palaisipan ang nangyari. Ang sunod na tinignan ng mga otoridad ay ang CCTV footage ng kapitbahay ng mga Yango at doon ay nakita ng mga otoridad na walang ibang taong pumasok at lumabas sa bahay bago at pagkatapos ng krimen. Kaya ang sunod nilang ginawa ay maingat na kausapin ang tanging survivor ng pamamaril. Sa tulong ng isang psychologist ay nagawang ma-interview ng mga investigador ang bunsong anak ni Christine at doon ay nagulat sila sa mga revelasyon nito. Ang pangalan niya ay hindi inilabas kaya para sa dokumentary na ito ay tawagin na lamang natin siyang Charlie. Sa interview sa 10 taong gulang na bata ay ibinahagi nito na ang suspect sa nangyaring pamamaril ay isa din sa mga nakitang patay sa loob ng kanilang bahay.
Sinabi niya na ang salarin ay ang kanya mismong lolo na si Honorario. Ibinahagi niya na noong gabi ng October 27, 2014, siya, kanyang ate na si Analia at si Christine ay kasama ang kanyang lolo sa bahay nang walang ano-ano ay humugot na lamang si Honorario ng handgun at mabilis nitong binaril si Analia at pagkatapos ay ang kanyang ina. Sa kanyang pagkabigla ay agad niyang sinunod ang kanyang instinct at tumakbo siya ng mabilis papalabas ng bahay. Nang malinawan ang mga investigador kung sino ang salarin sa nangyari ay hindi naman nila maintindihan kung bakit pinatay ni Honorario ang kanyang sariling anak at apo. Base sa interview nila sa kapamilya at mga kamag-anak ng mga Yango, kahit sila ay nagulat sa ginawa ng matanda at ibinahagi nila sa mga otoridad na wala silang nakitang senyales na ito ay merong problema sa pag-iisip. Kahit ang background nito ay napakalinis din, at wala itong criminal record simula nang siya ay dumating sa US hanggang maging American citizen. Ang mga nagkakamot sa ulo ng mga investigador ay nakahanap ng clue nang si Terrell na ama ni Analia ay lumapit sa kanila para ipakita ang nakakabahalang impormasyon. Gamit ang internet ay pinakita ni Terrell ang blog ng kanyang anak na nakalagay sa website na Wattpad na nakita niya pagkatapos niyang i-google ang pangalan nito. Para sa mga hindi pamilyar, ang site na ito ay sikat sa mga taong gustong magbasa ng iba't ibang storya mula sa romance hanggang sa fan fiction. Doon ay nabunyag na ang 11 taong gulang na si Analia ay aktibo pala sa pagsusulat. Pero ang ibinabahagi niya ay hindi kathang-isip lamang dahil ang kanyang mga blog entries ay tungkol sa kanyang buhay. Sa isang entry ni Analia ay nakalagay at sinabi niya, and I quote, "Ako si Analia at bibigyan ko ng hustisya ang mga babaeng naabuso." End quote. Ang mga investigador ay binasa ang lahat ng kanyang blog entries at halos bumaligtad ang kanilang sikmura sa mga binitawang aligasyon ni Analia. Doon ay inamin niya sa mga nakakabasa ng kanyang blog na siya ay hinihipuan at inaabuso na kanyang sariling lolo na nagsimula noong 2009 pa. Dahil sa patay na si Analia ay walang nakakaalam kung bakit niya piniling hindi sabihin sa kanyang ina o kahit sa kanyang mga guro ang ginagawa sa kanya. Pero hindi ito ang pagkakataon para questionin ang mga desisyon niya dahil ano ang aasahan mo sa 11 taong gulang na estudyante na wala pang gaanong karanasan sa buhay. Maaaring hindi niya sinabi sa kanyang ina ang mga nararanasan niya dahil baka ayaw niyang bigyan pa ng problema si Christine. Maaari ring tinatakot siya ng kanyang lolo na gagawa nito ng masama ang kanyang ina at nakakabatang kapatid kapag siya ay nagsumbong. Sa loob ng halos 5 taon, si Analia ay tahimik na nagdusa. Pero nang siya ay natuto ng gumamit ng computer, ang Wattpad ang kanya naging sandalan. Siya ay gumawa ng account at hindi niya ginamit ang kanyang totoong pangalan. Sa blog na yon ay binahagi ni Analia na pagkalipas ng maraming taon, ay nagawa niyang makakuha ng lakas ng loob para sabihin sa kanyang ina ang ginagawa sa kanya ni Honorario. At katulad ng inaasahan, si Christine ay nagalit at sinagawa nito ang kanyang ama na kapag hinipuan muli nito ang kanyang anak, ay hindi siya mag-aatubiling tumawag ng pulis. Si Luz na asawa ni Honorario ay nagulat din sa mga aligasyon ng kanyang apo. Ibinahagi ng estudyante na paulit-ulit itong humingi ng tawad. Ang pangyayaring yan ang naging dahilan kung bakit sa post ni Analia ay tila nagbunyi at nagdiwang siya sa pamamagitan ng pagpupost na bibigyan niya ng hustisya ang mga batang naabuso. Ngunit ang pagbabanta ng kanyang ina ay tila pumasok lamang sa kaliwang tenga ni Honorario at lumabas sa kabilang tenga nito. Dahil pagkalipas lamang ng 1 buwan, ibinahagi ni Analia na inabuso na naman siya ng matanda. At dahil desperado na siya sa sitwasyon at sa murang isip niya ay tila wala nang kapag-apag-asa ang lahat, nag-post siya sa kanyang blog na gusto na niyang mawala sa mundo. Mas lalong nakakaalarma ang kanyang post noong October 27. Doon ay nakalagay na humihingi siya ng tulong sa mga taong nakakabasa ng kanyang blog dahil si Honorario ay nagbanta na ililigpit hindi lamang siya pero ang kanyang buong pamilya. Sa post ay sinabi niya na ang kanyang lola ay wala sa bahay, pero ang kanyang ina ay papauwi na mula sa trabaho para i-rescue sila magkapatid. Habang naghihintay, ang 11 taong gulang na si Analia kasama ang kanyang bunsong kapatid at aso ay magkakasamang nagtago sa kwarto ni Christine at sinigurado niyang nakalock ang pintuan. Habang hinihintay nilang dumating si Christine, inilarawan ni Analia na takot sila magkapatid
pero nakakatulong ang pagtahol na kanilang aso sa kanyang lolo. Nang dumating ang kanyang ina sa bahay, ang mag-ama ay nagkaroon ng kumprontasyon. Kinuha ni Christine ang kanyang mga anak sa kanyang kwarto pero bago pa sila makalabas ng bahay, ang galit na si Honorario ay kinuha ang kanyang handgun. Una nitong binaril ang kanyang apong si Analia at pagkatapos ay ang kanyang anak na si Christine. Base sa salaysay ni Charlie ay tinangka din siyang patayin ang kanyang lolo pero nagawa niyang makatakbo. Ayon sa mga investigador ay malaki ang posibilidad at ang tanging motibo na naiisip nila kung bakit pinatay ni Honorario sina Christine at Analia ay para pigilan ang mga itong makapagsumbong sa mga otoridad. Ibinahagi nila na maaaring takot itong malaman ng publiko ang masama niyang ginawa at para maiwasan na mayurakan ang kanyang pagkatao ay mas ginusto pa niyang iligpit ang dalawa. Sinabi din ng mga investigador na para hindi rin siya managot sa batas at ilagay sa sentro na kahihiyan ng kanyang buong pamilya ay mas pinili ng matanda na kitilin ang sarili niyang buhay. Sa official statement ng mga investigador ay ibinahagi ng spokesperson ni Sergeant Sean Whitcomb na gamit ang datos mula forensic team, CCTV footage at salaysay ng tanging survivor na si Charlie, ang suspect sa nangyari ay si Honorario at dahil sa nagpakamatay na rin ito ay isasara na nila ang investigasyon. Ilang araw pagkatapos na nangyari, si Sheila Burros na Executive Director of the Filipino Community of Seattle ay ibinahagi na siya ay nandidiri sa ginawa ni Honorario at awang-awa sa sinapit na mag-ina lalo na kay Analia. Ang publiko ay hindi naman maintindihan kung bakit hindi agad tumawag ng pulis si Christine noong una pa lamang. Pero para sa mga taong alam ang kultura ng mga Filipino, maaaring kahihiyan ang pumigil dito. Para sa kanila, big deal o napakalaki sa kultura ng mga Pinoy kapag ang usapin ay reputasyon. Kaya posible na inisip ni Christine na maaaring mapag-usapan o maresolba nila ang lahat ng pribado na hindi isinisiwalat ang nakakahiya at kasukulam-sukulam na ginawa ng kanyang ama kay Analia. Ang petsa kung kailan nangyari ang burol at ang lugar kung saan sila inilagak ay hindi naiulat. Dahil ang pamilyang Yango ay hindi nagpaunlak ng anumang interview sa media. Ang bunsong anak ni Christine na nakaranas ng trauma dahil sa nakita niya ang mismong pagpatay sa kanyang ina at kapatid ay nakatanggap ng counseling. Hindi ako sigurado kung siya ay nasa custody pa rin ng kanyang kamag-anak, pero ang sigurado ako siya ay nasa Washington pa rin. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.